Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Ngayon po ang unang Sabado at bukas unang linggo ng buwan, ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. At napakaganda na sa pagpapasimula ng panibagong buwan, tignan natin kung ano na nga ba ang kalagayan natin sa harap ng Diyos. Sa madaling salita, kumusta na tayo sa ating pagsisikap na makasunod, makapaglingkod sa Diyos? Kumusta na ang ating buhay pananampalataya? Kumusta ka na sa iyong buhay sa pagsisikap makipagrelasyon sa Diyos? Sa ating pagninilay, napakagandang balikan ang narinig natin mula sa ikalawang pagbasa, mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Kung tatanungin natin si Pablo, kumusta ka na sa iyong pakikipagrelasyon sa Diyos? Sinasabi niya dito, ako'y pinagkalooban ng Diyos ng maraming biyaya, ng maraming pagpapala, ng maraming kakayahan. Kaya para kay Pablo, pwedeng-pwede niyang sabihin, ako'y pinagpala ng Diyos. Pero galing din sa kanyang mga pananalita, sabi niya, bagamat ako'y pinagpala ng Diyos, pinagkalooban niya ako ng isang uri ng kahinaan upang yung mga biyaya at pagpapala na ibinigay ng Diyos sa akin ay hindi ko ipagmayabang. At napakagandang realization ito para kay San Pablo na bagamat pinagpala, bagamat pinagkalooban ng maraming biyaya, kasabay nun, binigyan din siya ng sa Ingles tinatawag na thorn in the flesh. Sugat sa kanyang pangangatawan. O kaya naman mas madaling intindihin, binigyan siya ng Diyos ng kahinaan. At dahil dito, mas nakita niya na sa kanyang kahinaan, sa kanyang kakulangan, mas kailangan niyang lumapit at ibigay ang kanyang buong sarili sa Diyos. At dito tayo inaanyayahan ni San Pablo. Sa buhay natin kahit papaano maaari din nating sabihin na tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang mga biyaya at pagpapala. Na tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng karunungan, ng kakayahan, ng kapangyarihan, o maging ng posisyon. Pero tandaan natin, sa kabila ng lahat ng iyan, mayroong ibinibigay ang Diyos sa atin na isang bagay kung saan sa pamamagitan nito, para bang sasabihin natin sa ating sarili, bakit ba hindi pa kompleto ang magagandang ibinigay ng Diyos sa akin? Bakit ba meron akong kahinaan? Sabi ni San Pablo, binigyan ako ng Diyos ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magmayabang. Tama naman, di ba? Kapag nasa sa akin na ang lahat, kapangyarihan, karangalan, kayamanan, kalakasan, karunungan, ang pwedeng maging idudulot nito sa akin, ako'y makalimot sa Diyos, ako'y maging mataas, mapagmalaki, at mayabang. Kaya minsan binabalanse rin ng Diyos ang lahat. Hindi ibinibigay ng Diyos sa isang tao ang lahat ng magaganda.
At hindi rin naman ibinibigay ng Diyos sa isang tao ang lahat ng hindi maganda. Alam natin yon na sa buhay natin, magkapareho na meron tayong nagiging karanasan na masasabi natin magandang karanasan at meron din naman hindi magandang karanasan. At napakaganda ng naging sagot ng Diyos sa panalangin ni San Pablo. Kasi ang tanong ni San Pablo sa Diyos, bakit ba, Panginoon, pinagkalooban mo ako ng kapinsanan sa katawan? At dahil dito, hindi ko maibigay ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Na dahil dito, nagkakaroon ng limitation yung aking pagsunod, yung aking paglilingkod sa iyo. At ang sagot ng Diyos sa kanya, ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ika'y mahina. Sapat ang biyaya na ipinagkaloob ko sa iyo para magampanan mo ang iyong responsibilidad. At tandaan mo, sa sandaling ika'y mahina, doon ka lumalakas sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kasi bilang nagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos, na merong tinatawag na kapansanan sa pangangatawan, doon ka mas lumalapit at nagtitiwala sa Diyos. At totoong-totoo itong sinasabing ito ni Pablo, di ba? Kapag maganda ang nangyayari sa ating buhay, successful, very progressive, di ba minsan nakakalimot tayo? Pero kapag binigyan tayo ng sakit, o yung isa sa mga mahal natin sa buhay ang binigyan ng sakit, o dumanas tayo ng matinding pagsubok sa buhay, doon lamang natin naaalaala na lumapit sa Diyos. Sa karanasan ni San Pablo, sa sandaling ika'y mahina, sabi ng Diyos, nandoroon akong kasama mo. Tandaan ninyo, tandaan natin, dahil kay Kristo, sabi ni San Pablo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Kaya mga kapatid, unawain natin, intindihin nating mabuti, at isabuhay natin ang napakagandang karanasan na ito ni San Pablo, na sa katotohanan, karanasan din natin sa ating buhay. Amen.